So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa Mega Vea Baliwag branch para sa update natin. At naroon na rin tayo rito nakita na Yamaha Mio Aerox version 3 standard version. So tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Ano pa hinihintay natin? Alamin na rin natin yung presyo at yung specification nito. Kung sulit nga ba ngayong 2025. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin. Ayos na ayos yan. I can feel the cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard and believe that tomorrow will be better. Give it time and you'll see. But there's always a new fight, always a rough night, cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view sight to see what to do, like to make a new move, right? And I can feel the weight of the world, better brace fast. Gotta So yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 125,900 kapag kinuha nyo ng cash. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment dito sa branch ng Mega Vea Baliwag. So ayan, para at least meron kayong reference kapag kumuha kayo ng hulugan or cash. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para doon sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? little blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So I'ma have to stay tall, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leading. So yun nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Yamaha Mio Aerox na version 3, no? Ngayong 2025 medyo naglo-loading ako. So medyo na-excite ako dito na i-walk around at maupuan. So ngayong araw na to, mauupuan na rin natin. Syempre side stand muna natin. Tingnan natin, napaka-smooth ng side stand niya. Napaka-smooth. So, yan. Side stand muna natin, check natin kung gaano siya kagaan. Yun, no? So ganito siya kapag naka side stand. Mukhang okay naman siya, goods naman siya sa mga parking area katulad ng mga mall. So halos same pa rin naman yung ating itsura nito, no? Kita naman natin yung laki niya, pero mas maganda yung mukha niya ngayon, parang mas lumapad. Yun yung napansin natin. Tapos yung upuan is maganda pa rin yung leather na ginamit dito. Mas premium siyang tingnan ngayon compared sa last version. And then, meron siya mga part na parang carbon fiber yung datingan niya. Tapos, yung cockpit ng ating panel, di ba? Mas siya, mas umangat. Mas gumanda yung itsura, mas maganda siya. Yung POV niya, ang ganda ng datingan. Medyo kakaiba. So, makikita niyo yan sa walk around. Pero yun nga, 5 to ating height, upuan natin kung ano ba itsura natin dito. Abot ba ng 5'2"? Kung in case na gusto mong bumili ng 5'2" ka, tapos gusto mong ganito, ayan, meron tayo reference. So, think kaya pero manageable naman kasi nga, magaan naman yung motor kapag naitayo nyo na. Tapos ganyan itsura natin. So, kapag nasa traffic tayo, katulad dito sa Bulacan or dito sa May Baliwag, medyo traffic dito sa area na to, ganito yung itsura natin. Okay, kapag nasa traffic. Yan, nakaangat yung isang paa, tapos nasa baba naman yung isang paa natin. So, ganun yung ating itsura dito. So, check natin yung shock. Uy, ayos yung shock. Medyo yung laro niya, mabagal yung bounce niya. Pero, okay ito sa mga lubak. Okay, sa likod, hindi ko masyadong pero yan yung itsura niya. Ayan, turning radius niya sobrang lawak na ito. 'Di ba? Tapos yung ating foot pegs or yung footboard natin dito, meron siyang goma, tsaka maluwag pa rin, no, yung itsura natin dito. Ganyan datingan natin.
Yan. So legroom natin maluwag din. Pwede tayo maglagay ng gamit dito sa bandang harapan. Kasi medyo maluwag pa rin naman. So yung ganun din naman ginagawa ko sa motorcycle ko. Lalagay din ako ng gamit sa harap natin. Tapos yung upuan, maganda siya sa long ride kasi hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang siya. So, ayan. Tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma ngayong 2025? Ang nagustuhan ko pa rito, yung ilaw niya na naka-projected lamp, and then lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Goods na good siya. Mukhang hindi na siya talaga tinipid ngayong 2025. So, si Yamaha ay bumabawi sa inyo, lalo na dun sa mga solid Yamaha fan dyan. Okay? So, ayan. Comment nyo naman sa baba kung ano nga ba yung mga naging masasabi nyo dito sa motorcycle na to. Ayos yan. So, center stand natin para at least malaman natin kung magaan din ba siyang i-center stand. Pero kapag ganito, medyo mabigat to. Pag ginaganyan natin. Pero pag naupuan natin, nawawala na yung bigat eh. So, center stand, magaan. Ayos. So yun na nga, dito sa may Mega Vea Baliwag branch, ayan po yung kanilang branch at yung kanilang cellphone number. So pwede nyo silang kontakin dyan. Pero ngayon nga, ang araw na to, nakita na natin yung Yamaha Mio Aerox standard version 3. Okay, so meron ditong available na kulay blue no? So last week pa pala may available na unit nito. Okay, meron tayo dito sa harap natin kulay blue. Tapos, ikutan na natin, no? Ngayong araw na to. Talagang excited ako na ma-review, no? Kahit medyo mainit yung ating background ngayon. Pero ito yung merong available ngayon dito sa may Mega Vea. Meron silang isang unit na standard version. Kasi nga yung kulay white dun sa harap o dun sa likod is meron ng naka-reserve na. So, available itong kulay blue rito at meron silang isang SP na version. So, yan, ikutan natin. Walk around na natin para dito sa motorcycle na to. Ayos yan. So ayun na nga, dito sa harap, meron pa rin naman to na maliit na windshield or windscreen. Okay, para at least hindi kita yung ating cockpit dito or yung panel gauge natin. So naka blue core pa rin tayo rito. Ito ay matte finish. Ganda ng pagka-matte na ito. Sa baba, makita natin yung ating Yamaha logo. Okay, tapos medyo nag-iba na yung tsura dito. Mas pumorma siya, mas pumogi talaga lalo. Pogi na siya dati, mas pumogi pa, and then mas pinaangas pa nila ngayon. Meron tayong decal dito na simple lang talaga yung design niya. Sa kabila naman, Aerox. Tapos dito sa side, meron tayo ritong signal light. Kagandahan dito talaga ay lahat ng ilaw nito ay naka-LED na. So, meron tayong daytime running light dito sa taas. Kita ba natin? Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Ganda rin ano. Tapos, naka-projected lamp na to. Tinitingnan ko talaga kung yung LED niya is iba. Iba kasi sa picture eh. Pero pag sa personal, ang ganda pala. Naka-projected lamp. Tapos, nung napansin natin dito, yung ating parang winglet dito na design is para siyang carbon fiber finish. Yan, may mga pa-sharp na design pa rin tayo rito. Okay, so kahit pwede ka pang mag-additional na winglet dito eh. Tapos sa side, kita natin dito, meron siyang Yamaha. Ayan, may Aerox dito sa side. Meron ditong kulay white and black. And may VVA dun sa bandang side. Ayan. So naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayong magandang forma ng ating front fender. Flexible din. Ito, magaspang yung design na ito. Ayan. So, naka-mugs pa rin tayo rito. Same pa rin naman yata yung itsura ng mugs natin dito sa version 2. No? Pero ang size dito ay 110 80x14. Naka-single disc brake tayo rito. Tapos, naka-single pad caliper. And yung IRC niya. IRC, yung kanyang brand. No? Maganda rin yung neto, tires na ito. Sa ilalim, meron pa rin tayong open part doon. Okay. So, yung wiring naman, hindi naman siya mukhang sala-saliwat dito. Mukhang organized naman yung ating mga, mga wiring. Okay? So, yun napansin natin dito. Parang mas secured siya. Ayan, kita nyo ba yan? Ayan. So, dito naman sa side. Okay, dito tayo sa side. Meron tayo ritong
side stand, kill switch. Ayan, meron pa rin tayo niyan. Tapos dito napansin natin sa side na to, meron tayo ritong parang carbon fiber finish din. Tapos ang pinaka gusto ko talaga ditong i-highlight, yung kanyang cockpit or yung kanyang panel gauge. Napakaganda ng itsura niya, kakaiba, 'di ba? So, ayan, gusto ko rin makita yung SP version. Ayan, so makikita natin dito, signal light, engine check, temperature, tapos dito sa side din natin makita pero ganyan ang itsura nyo, napakaangas ng datingan. Palubog to. Pero ang concern ko dito, paano pag may tubig, pag umulan, may stuck siya rito. 'Di ba? Yun yung concern ko dito, paano siya parang baka maano siya ng tubig. Yun lang naman yung concern ko dito kasi palubog siya. And okay. Meron pala rito na butas. Okay, pag lalagyan siya ng tubig, may maliit na dalawang butas doon. Tapos tutulong na siya dito sa ilalim. Okay, at least na ano naman pala ni Yamaha yun. So dito naman sa mga switches or dito sa design dito, magaspang din to. Ang ganda talaga ng itsura na ito. Kakapareha siya ng design dito sa baba. Ayan. So sa mga switches, meron tayong hazard switch, on and off, electric starter. So ito ay naka-automatic on na yung kanyang ilaw. Yung kanyang lever, malapad. Okay, yan. Ayan, itsura natin. Tapos yung grip niya makapit and then yung throttle niya sobrang babaw. Ayan. And then dito naman sa side, meron tayo ritong menu. Okay, ito, menu. Ito, high and low. Wala siyang flasher. Oo nga, wala siyang flasher. Signal light and busina. Ayan. So, dito naman sa side, meron tayong Yamaha logo. Pagbaba natin, meron pa rin naman tong Y-Connect. And then, sa side, meron tayo ritong sa side packet niya is meron tayo ditong USB charging port na type C. Ayan. So medyo malalim din naman yung isang to. So gas tank niya, kita natin yung gas tank. Try natin i-push. Try natin saan to? Yun, sa seat. Open na yung seat natin. Tapos dito naman yung fuel. Yan ang itsura ng fuel natin. Fuel or gas tank. Ayan. So malalim din naman siya. So hindi siya basta-basta malalagyan ng tubig. Okay? So dito naman yung ating ignition. Simple lang din naman, no? May shutter lock pa rin naman tayo rito at yung ating susi. Ayan. Okay? So sa upuan, kita natin dito is maganda yung ating leather na ginamit. May mga stitches tayo rito. Ayan, stitches natin dito. Tapos ganyan ang itsura niya. Ganda ng leather, di ba? So, naka-open naman yan. Yung itsura natin, meron tayo ditong helmet hook. Okay, meron pa yung takip dito. Sabi yung takip natin. Ito yung takip niyan. Kaya nakaganyan siya. So, ito yung kanyang visor. Yan yung visor niya dun sa harap. Yung kanyang side mirror. Ito malapad din yung side mirror natin dito. Manual. Ito yung space natin. Hindi ko sure kung kasya dito yung half face helmet or full face. Medyo malalim yung rito, yung kanyang storage. Okay? So, yan yung itsura niya. And dito naman sa side, meron din tayo ritong decal. So, napakasimple lang ng decal niya. Kung tutusin, parang wala nang halos decal dito sa side eh. Doon lang sa harap. Lalo na yung kulay blue dito. Pagbaba, tingnan nyo naman yung design. Ang ganda rin ng itsura. Ito, matte gray. Yan yung ating floorboard. Meron tayong rubber dito. Yung ating angkasan, yung foot pegs natin dito sa ating OBR is halos same lang din sa version 2. Ganyan pa rin yung design niya. Sumasabay lang din naman dito. Ayan. Pero ang ganda talaga ng texture dito. Ayan. Sa panggilid niya, ito yung design. No? Halos parang same pa rin naman dun sa version 2. Yung design nito. Ayan, may Yamaha pa rin na naka-engrave dito. And then, naka-dual shock tayo rito, adjustable. And wala siyang baso rito. Tapos, ang linis lang ng ilalim, oh. So, talagang hindi madudumihan masyado yung ating likod. Ayan, dun yung mga throttle body natin, yung mga wire dun. Hindi siya masyadong madudumihan. Kasi, yung talsik ng putek dito sa bandang ilalim na to. Ayan. So, sa kanyang likod, naka-mugs pa rin tayo rito. Pero ang ganda ng mugs dito. Pakita ko sa inyo.
Yan, ang ganda nung mugs dito. Ang ganda nung design din dito. So, yung lagay ng ating gear oil dito sa side na to. Tapos, yung ating gulong, para siyang pang ano no, pang racetrack yung gulong eh. Yan, pang street talaga yung design ng gulong niya rito. So, naka IRC pa rin tayo rito. Ang kanyang size is 140/75/14. Ayan. So, dito sa side, yung ating radiator, may cover na rin tayo rito. Yung ating swing arm, naka single disc brake pa rin tayo rito. Ayan, ganda. Di ko lang sure kung naka disc brake ba yung version 2 or version 3 na yung naka disc brake. Pero ayan, meron tayong single pad caliper. Ganda, ganda rin ng mugs dito sa likod. And syempre, bulky pa rin tingnan yung ating tambucho dito. Ayan, tapos yung ating cover, hindi siya ganun ka, ano, no, kalutong. Ayan, pero maganda yung kanyang cover dito. Plastic naman yan. Tapos parang carbon fiber finish din dito. Ayan. So, secure naman na siya. So, isa pa sa mga naging highlight ko dito, yung taillight niya. So, yun nga, nabanggit nga nila boss dito. Parang halos same siya nung taillight ni Sniper. 'Di ba? Halos ganun din yung tingin ko rito. Tapos, pwede pala tayo ditong humawak pag umangkas tayo. And then, kakaiba din yung ating signal light. So, flexible na rin pala to. Ayan, signal light niya rito. Oh. Tapos naka-LED, kakaiba yung design. Gusto ko rin sana makita kung ano yung itsura niyan. Naka-plate light na rin. Ayan, tapos yung design ng ating fender dito sa likod, ang lapad niya. Lapad kasi yung plate natin dito malapad pa eh. Ayan, ganda rin ng texture, may reflector din tayo rito. Ayan yung ating Yamaha Mio Aerox na standard version 3. Ayan. So, ayan, puntahan nyo na lang dito. Kontakan nyo na lang yung Mega Vea Baliwag branch kung gusto nyo ng ganitong motorcycle. So, halos karamihan dito sa mga binibenta nila is Yamaha. And then, meron din silang Honda. Ayan, katulad nun, di ba? So, ayan. Comment nyo naman sa baba kung nagustuhan nyo yung video na to. Ayos na ayos yan. So, ayun na nga mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin. Dito, araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.